mga kapraktikal, so ngayon ang pag-uusapan natin ay ang aking Facebook page na sa wakas ay na-monetize na siya, no? So, alam niyo po, yung aking Facebook page na yan, ginawa pa talaga yan 2017. So, wala pa namang monetization before, no? So, usually naman, ginagawa mo yung page para ikaw ay ma-entertain or mag-post ng mga content na gusto mo rin or gusto ng mga followers mo, no? So, I created that 2017 rather. So, ako yung natutuwa na ngayong 2024, siguro mga December, tayo ay na-monetize, no? Although, ang aking long form video ay monetized na. Pero, yung aking text, reels, at saka yung story ay hindi pa siya monetized. Kaya, I was dreaming talaga before na ma-monetize yung aking reels. Kasi alam nyo naman, pag reels, diba mabilis siya i-distribute sa mas maraming audiences. But the thing is that, still, kailangan ka maghintay na ma-invite ka ni Meta. But 2024, December, ako ay na-invite, no? So, yeah. So, thank you for that. Ngayon, paano kaya ako na-invite? So, paano ako na-invite ni Meta? So, una siguro, ako based on my observation, dahil sa age siguro ng aking Facebook page. Imagine niyo naman, 2017 to 2024, ilang taon na yan, no? So, nasa mga 7 years old na yung aking Facebook page, no? Pangalawa doon ay ako ay talaga yung nagpo-post. Hindi man ako consistent poster na kagaya ng iba na every day, every week, etc. Ako naman ay from time to time, kapag may time lang talaga mag-edit at mag-post ng content, ako ay nagpo-post naman. So, siguro ganoon at wala naman talaga akong violation na kinapi ko yung isang post or video ng iba. So, hindi naman ako na-flag ever since, no? So, siguro isa yon sa mga reasons bakit ako ay na-monetized. Pangatlo doon ay ako po ay nag-manifest talaga na ma-invite sana. So, natatandaan niyo po, nung reels pa siya, so may option doon na kailangan kang mag-manifest o sabihin mo na ikaw ay interesado, no? I am interested to be invited para doon sa kanilang reels monetization. So, clinic ko yun eh. So, siguro ako ay napagbigyan, ano. So, to cut it short, yung mga tatlo lang yung ginagawa ko. Ako ay siguro matagal na yung aking Facebook page. Ako ay gumagawa ng content at nagpo-post from time to time. At ako ay nag-show ako ng interest and I even sent my interest doon sa option kung saan nakalagay na you can send your interest. Pero the thing is that, ang second question ngayon is kumikita ka ba doon sa Facebook page mo? Siguro when I was monetized December up to now, nasa mga $1 pa lang. So, yeah, $1 pa lang kasi unang-una hindi naman marami yung aking content at hindi rin siya nagva-viral. So, kaya it's a two separate thing, no, na ma-monetize ka at kumita ka. Kasi ang alam ko ngayon, marami ang nagva-viral na mga Facebook posts at videos pero hindi pa sila monetize kasi hindi pa sila nai-invite ni Meta. Mayroon din ng mga monetize na sila pero wala namang kita dahil hindi naman nagbo-boom or hindi naman nagva-viral or maraming viewers ang kanilang mga content. Kaya doon sa mga nangangarap na maging monetize, just go for it, ano. Mag-post ka lang. Kaya sabi ko, huwag yung gayahin na limited lang yung aking pagpo-post but still na monetize pa rin ako. Pero talaga dapat wala kayong violation. Dapat malinis ang iyong Facebook page kung gusto mong ma-monetize. Yun siguro yung pinakamagandang dapat nating gawin na walang nakikitang violation si Meta sa atin. Kasi sa millions ng mga content creators, talagang fini-filter out na nila kung sino ang sumusunod sa kanilang community standard. Kaya kapag hindi ka sumusunod sa community standard, talagang ligwak pa na, no? So, yun lang mga kapraktikal. Maraming salamat at thank you sa panonood. Huwag kakalimutan mag-like at saka subscribe.